Magandang gabi mga kabarangay. Isang mahalagang isyu na naman po ang ating pag-uusapan. Nabalitaan po natin, ito'y nabasa natin sa balita, na si General Parlade ng NTF-ELCAC ay ayon sa kanya nagtinder ng resignation bilang spokesman or spokesperson ng NTF-ELCAC. Kung atin pong malaala mga kabarangay, maraming beses po natin itong binabanggit sa ating vlog sapagkat para sa atin po napakahalaga ang isyu ng komunistang terorista ng ating bansa, at ito po yung Communist CPP, NPA, NDF. Ayon kay General Parlade, napilitan siya magtender ng resignation as a spokesman sapagkat upang di umano maibsan ang pressures, sapagkat ayon sa kanya marami siyang, kahit mismo sa loob ng pamahalaan, marami pong nagagalit sa kanya, sa kanyang ginagawa. At isa na po dito naman, napangalanan natin ito, si Senator Lacson, si Grace po, yung mga opposition senador, si Pangilinan, si Drilon, at dahil nga po kay General Parlade, sinasabi nila na dapat tanggalan na ng pondo ang NTF-ELCAC. Ito pong NTF-ELCAC, ito po yung ahensya na itinatag ng ating Pangulo upang tuluyan ng wakasan ang komunistang terorista sa ating bansa na binubuo ng CPP, NPA, NDF. Napakahalaga po ito sapagkat dahil po sa masigasig na pagtatrabaho ng NTF-ELCAC, lalo na po sa bahagi ni General Parlade bilang spokesperson, kasama po dyan si Undersecretary Loren Badoy, ay naipapahayag po sa publiko kung sino-sino ang mga kaalyado ng CPP, NPA, NDF na nasa loob o sa labas man ng pamahalaan. At ito po ang matinding ikinagagalit ng mga sympathizers ng nabanggit na teroristang grupo. Kaya napakainit po ang kanilang mata dito kay General Parlade sapagkat ito pong mamang ito ay walang kinatatakutan. Kanya pong ibinubunyag ang sino man na kilala po nilang kaalyado ng CPP, NPA, NDF ayon sa mga ebidensya na kanilang nakalap. Kaya nga po nabunyag sa publiko itong Makabayan Black lalo na, at yung ilang personalidad, yung mga kawani ng gobyerno sa ilalim ng Courage. Ito po yung federasyon ng mga manggagawa sa gobyerno, federasyon ng mga union ng mga manggagawa o kawani ng ating pamahalaan, na nagagamit po ang kanilang mga posisyon upang isulong ang advokasya ng CPP, NPA, NDF na pabagsakin ang ating pamahalaan. At ito po ay hayag-hayagan na kinukundina ni General Parlade sa publiko
sa pamamagitan po ng social media at sa iba pang mga communication facilities. Kaya malaking tulong po at dahil po diyan, marami po ang mga aktibong NPA na sumuko at ngayon ay katulong nila sa kumpanya laban sa mga teroristang grupo na ito. At sasamantalahin po natin yung ating pasasalamat sa mga dating rebelde na sumuko at ngayon po ay aktibong tumutulong sa ating pamahalaan. Dito po sa laban sa kumpanya o sa kumpanya laban sa mga komunista o sa CPP, NPA, NDF. Maganda po ang programa ng NTF-ELCAC sapagkat isinusulong po nila unang-una ang educational campaign sa bahagi ng mga aktibong NPA na sila po ay mahikayat na sumuko upang makapamuhay ng normal kasama ang kanilang mga pamilya. At dito po ay sa kanilang pagsuko, sila po ay pinagkakaalooban ng pamahalaan ng livelihood nang sa gayon po sila ay makapamuhay ng normal, magkaroon po ng mapagkakitaan para sa kanilang mga pamilya. Gayon din po naman yung educational campaign para sa mga publiko to enlighten the public so that they may no longer be recruited specifically by these legal front organizations ng CPP, NPA, NDF na ito pong mga Makabayan Black, Gabriela, Kabataan Party List, ito pong Karapatan, Kadamay, KMU, marami po. So dito po sa tuloy-tuloy na educational campaign na inilulunsad ng NTF-ELCAC, makikita po natin na the public is being enlightened at pati po yung mga magulang na kung saan ang kanilang mga anak ay na-recruit, naging NPA, ay aktibo din pong tumutulong sa programang ito upang hikayatin ang ibang mga mag-aaral, ang mga pangkaraniwang mga kabataan dyan na huwag po sumali o huwag maengganyo sa mga alok nitong mga legal front organizations. Nang sa gayon sila po ay hindi mabiktima katulad ng kanilang mga anak. Kaya maganda po ang programa ng NTF-ELCAC. Kasabay din po dyan ang involvement ng mga local chief executives bilang mga chairman sa kanilang areas of jurisdiction. Halimbawa po sa bawat probinsya, ang gobernador ang chairman. Sa bawat bayan, ang chairman po ng NTF-ELCAC bilang multi task force ay yung mga mayor, municipal o kaya city mayor. At sa barangay level, ito pong mga barangay chairman. Kaya napakaganda po sapagkat itong NTF-ELCAC ay binubuo po ito ng mga military, police at civilians. Para po sama-samang mabantayan nila ang kanilang mga komunidad at madaling ma-detect, malaman yung mga movements ng mga NPA doon sa kanilang mga lugar. Kaya napakaganda po ang programa ng NTF-ELCAC at dahil po dito inaasahan po natin na matatapos sa madaling panahon
itong problema natin sa local insurgency at itong local terrorism, sapagkat ang CPP, NP, NDF ay dineklara na po bilang isang teroristang grupo. Kaya mapanganib po para kung ito po ay magpapatuloy. Ang utos po dito ng ating Pangulo na sila po ay sumuko. At kung hindi po sila susuko, ito pagpapatuloy po na nila ang kanilang armadong pakikibaka, then the police and the military are ordered to kill them at sight. Nang sa gayon po, tuluyan ng malipol ang kilusang komunista sa ating bansa. Sa pagre-retiro po, ayon nga kay General Parlade, sa kanyang pagre-retiro o sa kanyang pagre-resign bilang spokesperson ng NTF-ELCAC, ang kanya pong sinasabi, huwag mo nang mag-relax itong kanyang mga kritiko, sapagkat hindi nangangahulugan na dahil wala na siya sa NTF-ELCAC ay hindi na siya aktibong makikilahok sa laban ng pamahalaan kontra dito sa mga komunistang terorista. At yan po naman ay ating inaasahan. At dito po, tinatawagan po natin ang mamamayan na makiisa, aktibong makilahok sa kumpanyang ito ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, sa pamamagitan po ng pagiging vigilante at magbigay ng informasyon tungkol sa kanilang mga nalalaman sa mga movements po ng NPA sa kanilang mga lugar. At kung sakali pong mayroon po silang mga kamag-anak na patuloy pa rin na nasa bundok, nakikibaka, kanila pong hikayatin na sana sumuko na, sapagkat wala naman pong kahinatnan ang kanilang ipinaglalaban. Kalokohan po ito, niluluko lamang sila ng kanilang mga big boss katulad po ni Jose Maria Sison na nagpapasarap ng buhay sa ibang bansa. At ito pong mga congressmen na binubuo ng Makabayan Black, nagpapasarap din po sa buhay, samantalang ang kanilang mga tauhan ay naghihirap po sa bundok, nagsasakripisyo, sapagkat ang akala po nila ang kanilang ipinaglalaban ay para sa bayan. Mga kasama, hindi po totoo yan. Ang ipinaglalaban po ninyo ay kasakiman ng iilan ninyong mga big boss. Niluluko lamang po kayo. Walang patutunguhan ang inyong ipinaglalaban. Sa bawat sandali na kayo ay nananatili dyan sa bundok, kung saan man kayo, ang buhay po ninyo ay nalalagay sa panganib para sa isang ipinaglalaban na wala namang katuturan. Yan po ang katotohanan. Kaya habang may panahon pa po, ay sumuko na kayo. Nang sa gayon po, mabigyan ninyo ng normal na pamumuhay, normal na buhay, ang inyong sarili at ang inyong mga pamilya. Magtulungan po tayo. Ang tamang pagtulong para sa bayan ay hindi po pakikibaka laban sa pamahalaan upang ito ay pabagsakin. Yan po ay panlilinlang ng mga komunistang ideolohiya na
kahit mismo sa mga bansa katulad ng China at Russia, yan po ay binitawan na bilang paraan ng bilang isang politikal na solusyon sa problema ng kahirapan ng mga nabanggit na bansa. Dito po sa Pilipinas, kayo po ang nakakaalam. Mahigit na po 50 taon, halos 70 years na po na ipinaglalaban ng Communist Party ang pakikibaka laban sa gobyerno upang ito ay pagbagsakin. Ngunit hindi po nila nagawa sapagkat hindi po mangyayari yan. Katunayan sa panahon ngayon, with President Duterte ay lalo po kayong nanghina at unti-unti na po kayong nauubos. Marami na po sa inyong mga kasamahan ang namulat at sumuko. Nandyan po sila Kasien, Ka-Eric, Kaamihan at ibang mga kasama ninyo. Kaya mamulat na po ang inyong mga mata. Maliwanagan na po sana kayo. Ito po ang tamang landas na dapat ninyong tahakin. Ang pagbabago, magbalik loob sa ating gobyerno. Hindi po kayo tatanggihan. Kayo po ay bukas palad na tatanggapin ng ating pamahalaan. So samantalahin po ninyo ito, mga kaibigan, na sumuko habang kayo ay buhay pa. Sapagkat kapag hindi po kayo sumuko, walang patutunguhan. Wala kayong patutunguhan kundi ang tiyak na kamatayan. Kaya kung may pagmamahal pa po kayo sa inyong mga pamilya, samantalahin na po ninyo ito, mga kaibigan, kababayan, mga kapatid, mga kabarangay. Tulong-tulong po tayo para sa isang maaliwalas na bukas ng sambayanang Pilipino. So, at doon po sa mga sympathizers ng CPP, NP, NDF, lalong-lalo na po yung mga nasa pamahalaan at lalo na po ngayon na mag-ieleksyon. Alam po nating maraming tiwaling politiko na magbibigay ng pera sa mga NPA upang proteksyonan ang kanilang mga campaign na yung kanilang mga tauhan na mangungumpanya at ganun din naman gagamitin din po nilang harassment itong mga NPA laban sa kanilang mga laban po sa kanilang mga kalaban sa politika. So, at ito po ay sasamantalahin din ng mga NP, ng CPP, NP, DF, sapagkat malaking pera ito sa kanila. Ito this is the season for them to earn so much big money from the corrupt politicians. Binabalaan po natin kayo, mga corrupt na politiko, nagagamit bilang private army sa mga NPA. Dapat kayo po ay makakasuhan under our existing laws. At ito po ay tinatawagan natin, sinasamantala po nating tawagan ang NTF ILCAC para i-monitor at sino mang politiko na gagamit sa NPA bilang private army ngayong panahon ng eleksyon at kung mayroon pong sapat na ebidensya
dapat po yan ay kasuhan. Kasuhan po. Nang sa ganon maputol na po itong mga tiwaling paggamit ng pera ng pamahalaan bilang suporta sa mga kalaban ng gobyerno katulad ng CPP, NPA, NDF. At maganda rin pong balita ang narinig natin mula kay General Parlade na sinisimulan na po ng kanilang opisina ang paghahain ng disqualification petitions laban po sa Makabayan Black. Nang sa ganon, hindi na po sila, they could be disqualified to run as party list for this coming 2022 national election. Yan po ay magandang development sapagkat noon pa po natin sinasabi na dapat talaga matanggal na sa mababang kapulungan yang mga party list na yan na kilala na mga front lamang ng CPP, NPA, NDF. Kaya maganda pong development yan at atin pong babantayan kung ano na ang magiging resulta sa disqualification petitions na inihahain ng pamahalaan laban sa sa Makabayan Black party list na ito. So, good luck po, General Parlade. Ngayon sa isang balita po naman, may kaugnayan pa rin kay Senator Pacquiao. Nabalitaan po natin na nagsumiti na ng kanyang mga listahan. Hindi lang basta listahan ng mga pangalan ng opisina na ayon kay Manny Pacquiao ay corrupt agencies of the government. Ang tanong po natin dito, Manny, it has just been a few days mula nang sinabihan ka na isubmit mo. And you have submitted already. Ang sabi mo, ito yung mga ahensya na corrupt. Ang ibig ba sabihin yan, Manis, sa ganon kadaling panahon ay na-examine mo na ang mga kakapal na records ng mga katiwalian ng mga nabanggit na opisina. Sa ganong kadaling panahon, katulad ng napakadaling panahon din na tinapos mo ang 4-year course sa college, kinuha mo lang ng 3 buwan. Yan ba ang ibig mong sabihin, Manny? Napakaraming opisina ang nabanggit doon ng mga korap. Bakit? Nakita mo na ba? Na-examine mo ba? Naintindihan mo ba ang mga nakalagay doon? Para sabihin mo na ito ay mga records ng katiwalian. Dahil kung hindi mo pa nagawa yan, at wala kang ebidensya ng mga sinasabi mong katiwalian na ginawa ng mga ahensyang ito at isinumiti mo sa opisina ng Pangulo, yan ay isang gawain ng taong walang alam, walang responsibilidad, bobo, at hindi naintindihan ang kanyang ginagawa. Bilang senador at naghahangad na maging Pangulo ng bansa, you ought not to do that if there is no sufficient evidence to prove of your allegations.
that indeed these agencies are corrupt as per your findings. Hindi po pwedeng isusulat mo lang ang ilistahan ng ahensya at sasabihin mo corrupt ito. That is a greatest disservice to the country, much more to the said agencies. And that is not proper. That is not a good job for a senator aspiring to run as president. That would be the greatest immaturity ever, the greatest manifestation of an ignorance. Wala ka ng pagkakaiba. Ngayon sinasabi natin, you are no longer different from Trillanes. Kaya tama si Trillanes nag-react din. Ang sabi, marami rin siyang ibubulgar na katiwalian ng ating Pangulo. Ever since naman, ginagawa yan ni Trillanes pero walang naniniwala sa kanya. At ngayon, Manny, wala na rin maniniwala sa iyo. Para kang bata na basta masabi lang, hindi alam kung ano ang kahulugan ng pinagsasabi. And yet, katulad ni Trillanes, you are aspiring for presidency. Napaka-immature mo, Manny. Talagang we are now convinced na hindi ka talaga po pwede. You are not even worth as a senator. Hindi ka naman nanalo. Huwag ka na tatakbo bilang senador dahil hindi ka mananalo. Sapagkat kahit bata, nagagalit na sa'yo dahil alam na yung ginagawa mo panluloko sa sambayan ng Pilipino. Sasabihin mo, sa loob lamang ng ilang araw, ito yung mga ahensya na corrupt. Bago mo sabihin yan, dapat may ebidensya ka. Dapat nakita mo na, nabusisi mo na ang mga records. Otherwise, nagbibintang ka lang. Napakadaling magbintang. Kahit sino pwedeng sabihin, corrupt yung ahensya na yan. Pero ang tanong, may ebidensya ka ba? Naintindihan mo ba yung sinasabi mo na malalang korupsyon sa ganitong mga opisina? Nakita mo ba ang records nila? Naintindihan mo ba ang mga nakalagay doon? Alam natin, when it comes to corruptions involving money, it is a matter of an accounting jobs analysis ng mga expenditures, ng mga ginastos, ng mga nabanggit na ahensya ayon sa batas. Naintindihan mo ba yun? Ina-analyze yan ng mga CPE. Pina-audit yan. Because the findings of corruptions is based on audited examinations by the competent auditors. Ikaw, wala ka bang matinong advisor para payuhan ka ng tama? Kaya pati yung best friend mo na si Chavit Singson, anong sabi sa'yo? Huwag mong pasukin ang isang issue na hindi mo naintindihan. Kung boxing yan, magsalita ka tungkol sa boxing, expertise mo yan. Nobody can question you. Dahil hindi namin naintindihan yung tungkol sa boxing, kahit anong sasabihin mo, paniniwalaan namin na yun ang tama. Bakit? Champion ka dyan eh. Pero dito sa mga accounting records, in a few days, 10 ahensya
ang sinabi mong mga kurap ito. Ibig sabihin, nakita mo na, nalaman mo na talagang mayroong korupsyon. Imposible. Kaya ikaw, huwag kang masyadong immature. You are dealing with intellectual people because you are aspiring for a highest position. So dapat ipinakikita mo na yung personalidad mo, yung utak mo ay angkop karapat-dapat sa posisyon na pinapangarap mo pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Pansamantala po atin pong wawakasan ang ating talakayan ngayong gabi. Bilang suporta po, inaanyayahan natin na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, marami pong salamat at magandang gabi.